walking with it. Hi everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, fresh overload pa rin, di ba? So yon, so kanina galing akong simbahan, nagpunta ako doon. Medyo malayo kasi yung pinupuntahan ko simbahan ngayon. Nag-wish ako doon ng 7 Sunday. Tapos sabi ko 7 Sunday ako magsisimba doon. And ayun, tsaga-tsaga lang. Kanina, Diyos ko, nag-experiment ako ng way. So tinry kong maglakad pabalik doon sa may silom. Akala ko kasi malapit lang. Ang layo, Diyos ko, inabot ako ng 1 oras sa paglalakad. Kamusta naman yung exercise ko ng mga 12:00 ng tanghali, di ba? So nagutom ako. Pagdating ko doon sa may malapit na sa station ng train, ay naku, gutom na gutom ako. Kung in-straight ko yung lakad ko mula dito sa simbahan, straight lang siya. Siguro maglalakad ka lang ng mga 10 minutes. Nasa BTS ka na, yung mga ganon, 5 minutes, basta mga ganon lang yung layo. Pero kasi, dito kasi sa kabilang way, tinry ko, akala ko malapit lang, para kasi next time, alam ko kung saan ako bababa. Ay nako, inabot ako ng 1 oras sa paglalakad, grabe. Tapos yung pagdating ko doon sa malapit na sa BTS station, sabi ko nagutom ako, nakakita ko ng McDonald's, so doon ako nag-lunch, o diba? So nawindang sino, hinihintay niya pala ako mag-lunch kami together. So yun, hindi naman siya galit, naloka lang siya sa akin. So yan. So eto na nga, syempre excited tayo mamaya sa magaganap na preliminary competition dito sa Miss Grand International. Eto na talaga guys, this is it na, papunta na tayo sa exciting moment. Ito na yung hinihintay natin exciting moment sa competition dahil dito makikita na natin kung sino talaga ang pasok sa banga. Kung sino ba talaga ang magpe-perform ng kandidata at sino nga ba ang papasok sa top 20. Syempre mag-expect kayo na lahat sila magaganda. Lahat sila mamaya paandar. Kasi syempre gusto nila pumasok sa semifinal. So, ito na yung chance ng kandidata na ipakita talaga nila yung performance level nila dito sa competition ng Miss Grand International. So, nung nakaraang swimsuit competition, maraming nagrereklamo nga sa pambato natin kay Nikki Dimora kasi alam mo yun, yung energy level, kulang siya doon. Actually, kung ako yung tatanungin mo, si Nikki, complete package para sa Miss Grand International. Yung beauty na ino-offer niya, talagang eto na yun guys. Eto na talaga yun. So parang hindi na tayo makakakita uli ng another ganito kagandang Nikki Dimora. Alam mo yon, para ilaban natin sa Miss Grand. Ang perfect ng candidates natin. Pero hindi ko maintindihan bakit sa kabila na perfect ang candidates natin, perfecto, di ba? Sa kabila na perfect yung candidates natin, ay parang may kulang. So ano nga ba ang kulang kay Nikki Dimora? Ako guys, kapag tinitignan ko siya sa camera, talagang wow, ang ganda. Sobrang love siya ng camera. Yung alam mo yun, nag-iiba yung itsura niya sa camera. Para siyang may ilaw, may bumbilya sa mga mukha niya na kapag tinignan mo siya, kitang-kita mo talaga yung beauty niya. Sa lahat ng laban niya from the beginning until noong yung Natcos nila. Pag tinignan mo siya, talagang may bumbilya talaga sa mukha niya na kitang-kita mo talaga. Yung iba kasi 'di ba madilim, ang nakikita mo lang yung damit, pero siya no. Talagang kita mo yung detalye ng anggulo ng mukha niya and she's always keeps smiling. Ayun yung napansin ko. Kaya lang yung beauty na ipinapakita niya, pag tinignan mo naman yung performance niya, doon tayo nadadali. Mahina ang performance, yung energy. Yung performance, okay yung galaw, okay yung palo, okay yung pasarela, pero yung kumbaga yung energy level na dapat hinihingi natin, hindi niya maibigay yon. So, doon ba talaga may kulang? Ako tingin ko doon siya talaga may kulang. Kasi kung kasing caliber niya si Colombia or kasing caliber niya si Dominican Republic, si USA, ay putya, panalo na tayo dito. Winner to, mag-expect ka na winner talaga si Philippines. Yung kumbaga yung kanyang caliber sa pasarela, sa eksenahan, ay nako, sabi ko sa'yo, panalo to.
Kaya lang, ayun nga, doon siya nadadali. Nakakawalang gana siyang panoorin because yung energy level niya. So, hindi ko alam kung eto bang ipinapakita niya ay pasok nga ba talaga sa banga, 'di ba? So pasok nga ba sa panlasa ni Mr. Nawal? At kung eto yung energy yung pinapakita niya dito ay kaya bang lumaban? So, yon. So, sana yun, ibinigay yun ng trainer niya noong paano naman kasi si Ian, sasabunutan ko to si Ian eh. So, si Ian kasi yung nag-train sa kanya. Maganda naman yung pasarela ni Ian, to be honest. Pero, parang feeling ko Miss Universe caliber, Miss Universe level, pwede yon. Pero dito sa hindi talaga po pwede yung mga ganitong bardagulan. Sana tinuruan niya ng more energy. So, yun, kasi ang kailangan, I hope talaga mamaya magpakitang gilas talaga si Nikki De Mora. So, yan. So, yun lang yung nakikita kong kulang sa kanya. The rest, wala naman na. Yung energy lang, yung galawan naman doon sa pasarela, to be honest, okay naman eh. Pero yung energy kasi doon siya nagkukulang sa ibinibigay niyang energy. Yung unang labas, dapat makitaan siya ng sigla talaga na, alam mo yun, I'm a queen of the universe, ganon. I'm the queen of Miss Grand International. So, dapat ganon. So, ano ba yung ina-expect natin sa kanya mamaya? Ayun lang yung ina-expect ko na sana magbigay siya ng more energy. So, ganda, wala na tayong problema doon. Nakita ba ninyo kung ano ba ang ganda na meron siya? And then, I think, yung afro hair niya, yung signature na afro hair, gamitin niya yun mamaya. Feeling ko naman gagamitin niya kasi meron tayong mga nakikita na inilalabas dyan sa mga social media na ayos na siya. So, yun. So, parang feeling ko yun na yun. Ang ganda ng niya doon, orahan niya doon. Gusto ko yung ganun yung buhok niya. Okay lang yon. Sa swimsuit, dapat ba nakapusod ang hair niya or nakalawgay? No matter what happened. So, parang any kind. So, pwede sa akin yung nakalugay na afro, pwede din sa akin yung nakapony. Kasi pag nakapony, syempre iba yung itsura. Kapag nilugay, I think sa evening gown pwede yon. So, sa evening gown, wala akong na takot na nararamdaman sa kanya kasi parang feeling ko yung gown naman niya ay pasabog and then plus yung makeup niya okay naman. So, yun. Okay yung galawan niya pagdating sa evening gown. Wala akong nakikitang magiging problema natin doon. Parang feeling ko, magbibigay talaga siya ng 100% na performance sa evening gown. Yung sa swimsuit na lang ang medyo kinakabahan ako. Sa evening gown, gusto ko nakaladlad yung buhok niya, tapos sana pasabog. So, anong kulay ng gown na dapat gamitin niya? I think green. Yung green na gold, ayun. So, para mas bongga. Or kung meron pang ibang, wag lang white, wag lang black. Sana may konting sa Miss Grand. So, yon. And pagdating naman sa kanyang swimsuit, ayun lang. Sa swimsuit lang talaga, sana gumamit ng konting accessories, 'di ba? Para mas kabog yung alam mo yun accessories sa arms or dito sa braso, tapos accessories dito sa kanyang kamay o kaya sa leeg, 'di ba? So para mas kakaiba yung datingan. Tapos plus yung buhok niya, itaas niya, siguro mas kabog para pagdating sa evening gown, makikitaan siya ng another eksena. So, may pasabog ba? Hindi ko alam kung may pasabog siya. So, lahat yan mamaya alamin natin kung ano yung eksena niya dito na ipapakita sa Miss Grand International. So, ako, to be honest, ayoko mag-expect ng more eh. Kasi pag nag-expect ka ng more, baka ma-disappoint ka. So, siguro mas maganda, hayaan na lang natin na masupresa niya tayo mamaya at magtiwala na lang tayo sa kanya. Sa botohan, doon sa ano ba yung update doon? Nasa 61,000 na yung nagla-like sa kanya doon. And then, I think pasok siya sa top 6 doon ha. Sana kung kaya nga mag-top 5 eh. Pero 10 naman yung pipiliin nila. Kaya parang feeling ko, kaya ni Miss Philippines na pumasok dyan. 10 nyata sa judges, tapos 10 dito sa voting. Or kung 5 sa judges, 5 sa voting, okay din lang naman. Kasi parang feeling ko, pasok talaga siya dyan.
So, maganda ang national costume na ipinakita niya, yung performance niya sa national costume, winner. So, mag-expect tayo na magpapakita din siya mamaya ng bonggang-bongga talagang eksena dito sa Miss Grand International, mamaya sa kanilang preliminary competition. So, yun na lang talaga yung kulang sa kanya, yung galawan lang. The rest, okay naman kasi kahit anong suotin niya, gumaganda talaga siya at kaya niyang dalhin. So, nandoon na lang ako sa eksena na ano ba talaga ipapakita mo ating galawan. So, yon. So, doon lang ako nakaabang, yung galawan niya. The rest, wala na. Parang feeling ko kaya niyang pumasok sa top 10. Ito kasi pipiliin dito yung magiging top 20. So, parang feeling ko sana maiangat niya yung sarili niya sa top 20. Kasi syempre, pag nag-top 20, parang feeling ko kaya na yan ni Nikki na mag-top 10. Basta kailangan lagi lang siyang safe for the top 10 para, alam mo yun, sigurado tayo sa competition na to. So, yon. So, konting energy, konting kailangan lang na lande. Dagdagan niya ng lande yung mga galawan niya, panalo tayo dito sa Miss Grand. So, yon. So, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Doon naman siya nagsasabi, nako, huwag kayong umasa. Why not? Bakit naman hindi? Kailangan mo pa rin mag-hope at magtiwala lang sa kandidata natin. So, ayun lang naman yung kailangan natin gawin Kasi at the end of this story, ang kandidata natin ang gagawa ng performance niya dito para magustuhan siya ni Mr. Nawat. And then, the rest is si Mr. Nawat ang magdedesisyon kung ano yung makikita sa kanya. So, magpapakita siya ng gilas, malaki yung chance natin na manalo. Pero kung hindi siya magpapakita ng gilas, kahit anong gawin natin, wala talaga. So, yon. So, basta, ando doon lang tayo sa magtiwala tayo sa kandidata natin. At the end of this story, siya naman yung magpa-perform and then kung ano yung ipapakita niya dito, yun na yun. Diba? So, yun. Kayo guys, ano guys ang naiisip ninyo mga pasabog na gagawin mamaya ni Nikki Dimora? Na-excite ba kayo sa laban niya? Ako kasi yes, sobrang na-excite ako but I don't want to expect more. Diba? So, nandoon lang ako sa let's go to the exciting moment. O, di ba? So, yun, nakakatakot kasi. Baka, alam mo na, mahirap na. Pero, syempre, laban lang Philippines and kaya natin ang competition na to. So, I trust Nikki Dimora. Syempre, mamaya abangan ninyo yung mga pa-live ko, abangan ninyo yung reaction natin, and then malaman natin mamaya kung sino nga ba ang tatanghaling bagong Miss Grand International 2023. Mamaya na natin malalaman kung sino yung pan-top 20. Di ba? So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat. So walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas. Magtiwala lang talaga tayo. So yun guys, bahala na si Batman dyan mamaya. So hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you later. Thank you guys.